Ibinahagi ng sundalong naputulan ng daliri ang kanyang naging karanasan sa agresibong aksyon ng China sa Ayungin Shoal kamakailan. Binigyan din naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na hindi mag-uudyok ng giyera ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagdinig sa Senate Committee on Foreign Relations, mismong si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy ang nagdetalye kung paano siya na-injured sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Kung matatandaan, si Facundo ang naputulan ng daliri nang magkaroon ng pagigipit na ginawa ang China Coast Guard sa ating tropa. Yung rib po nila, ma'am, nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am, ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumano lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Okay. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng belo. Buwelo. Tapos, kami, binangga kami. Tatlo po kami nasa harapan, baw, ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Isa sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na nung pagbangga po na ano pa ako out of balance na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Dagdag pa ni Facundo, naniniwala siyang hindi aksidente ang mga pangyayari sa nangyaring pagigipit ng China at nilahad niya rin sa pagdinig ang tingin niya posibleng dahilan ng mga ito. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am, eh. Intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Yung ayaw na nilang resupply sa rotation sa Ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa-resupply, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin yung intention. Binigyan din naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi tayo nag-i-instigate ng giyera. Kasabay din ang pagtitiyak na hindi pababayaan ang ating mga sundalo. We have to really be conscious of our obligations under Article 1 of the Constitution that our territorial integrity and sovereignty are not compromised. And we're playing a very, very delicate balance here between not compromising our sovereignty and sovereign rights through acquiescence or any form of permission seeking or countenancing by another party with balancing the safety of our people. Binigyang pagkilala rin ni Teodoro ang pagiging profesional ng mga sundalo. Natanong naman ng mga opisyal kung patuloy ang pakikipag-usap natin. Sagot ng DFA, naniniwala sila na diplomasya pa rin ang solusyon. just a matter of great reassurance to all of us that you're talking. Oh yes, we have regular lines of communication and while we have a policy still, as agreed by President Marcos and President Xi Jinping, that we agreed our government should seek to manage our maritime differences and not let incidents define our bilateral relations. It's clear that many of these recent incidents by China are inconsistent with this declared intention. Pero kung military to military daw ang usapan. No, Discussion ma'am. at all. I have not When was the last time? None, ma'am, during my time. Ovation. No, ma'am, because they have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.